For his short manifestation, Congressman Roman Romulo, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Colonel Espinido, hindi ko na po hahabaan dahil ang importante yung executive session. Pero gusto ko lang ma-point out sa affidavit po na binigay ninyo, meron talagang 3 paragraph dito na talagang sinasabi po natin o tinutukoy nyo kung sino talaga ang problema eh. Pag binasa, ang dami na po nagsabi, yung section 34 ninyo. From my experience, I can say that PNP is the biggest crime group in the country. Pero dapat po, basahin rin po yan. Kasama ng section 38, paragraph 38 po, ng sarili nyong affidavit. Sinabi nyo rin, when Duterte became president, these RDs and PDs pointed to their own bagmen when asked about police personnel involved in the illegal drug trade. Parang sinasabi po ninyo, pagtapos yung sinabi sa 34 na PNP ang pinakamalaki na crime group, sinabi ninyo, dun mismo sa PNP, sila mismo tinukoy nila, sarili nila na tao para ma-shield yung ginagawa nila. Pag binasa pa po natin yan, kasama ng section 41 o paragraph 41 sa page 7, ang sabi po ninyo, Parahinog's family had the same experience as Melvin Odicta and Kerwin Espinosa. Police elements helped them set up their drug operations. They are the frontmen labeled as drug lords. So lahat po umuwi sa 34 eh. Ang sinasabi po ninyo sa affidavit po ninyo talaga, PNP ang susi sa lahat. Pag na-resolbahan po yung personnel, yung iilan lang naman, sinabi nyo naman kanina, iilan, pag na-resolbahan po yung problema sa mismong PNP, ang drug trade dito, mare-resolbahan rin. But again po, itong statements na ito ay magiging interesting at magkakalaman pag nagkaroon na tayo ng executive session. Kasi siguro, para makagawa rin tayo ng mga recommendations o ng resolusyon, kailangan rin po ay i-substantiate po, lalong-lalo na itong 3 paragraph na ito. Kaya sana po, pagdating natin sa executive section, Colonel Espinido, ay masubstantiate po natin to. Again po, napakalaman po nitong 3 paragraphs na ito. Maraming salamat, matapang po kayo. With a short manifestation, Congressman Iming Pascual, you're recognized. Thank you, Chair. Mr. Chair, magtatanong ako kay Colonel Espinido. Please proceed. Yes, thank you. Colonel Espinido, Sir. sa iyong sinumpang salaysay, paragraph 30, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation on the war on drugs during the previous administration. Ang tanong ko sa iyo, Colonel, from whom or from what office did you receive the instruction that there is a quota and reward system in the war on drugs? Your Honor, Mr. Chair, yung sinabi ko nga na na-receive ko from the local government unit through Mayor Aldong Parahinog na nagbigay siya ng quota, reward sa may mahuli na mga drug lords, mga drug personalities or poser. So, hindi nanggaling sa higher-ranking PNP officials ang order na quota at para makahuli ka o makakuha ng mga drug lords? Your Honor, sa akin, hindi ko narinig kung saan galing yung quota na sinabi na nila na sa kung ganun may mamatay, may reward. Pero sa pag-intindi ko, Your Honors, na may reward talaga kasi nakatanggap ako ng reward basta makahuli ka ng mga drug personalities. Okay, salamat, Colonel Espinido. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, dun sa paragraph 34, sinabi mo na, from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Napakabigat na akusasyon. Alam mo, Colonel Espinido,
You are accusing the PNP organization for being the biggest crime group. This is a very serious accusation. Can you please give us some details of your experience? Ba't mo nasabi na biggest crime group ang PNP natin? Alam mo, napakahalaga ng kasagutan mo. Hindi lamang kami sa bulwagang ito ang nakikinig at dapat magpaliwanag ka, kundi sa buong Pilipinas. Dahil ang organisasyon na ito ang sinasandalan, hindi lang naman congressman, kundi ng lahat ng tao dito sa Pilipinas. Napakabigat ng iyong statement dito kapag ito ay totoo, saan pasasandal ang mga ordinaryong tao? Your Honor, Mr. Chair, not all, as I've said, na yung institusyon ng PNP is maganda. But the member of the PNP itself, yun lang ang problema. Sa experience ko sa drug on war for the previous administration, Your Honor. Colonel Espinido, dun sa paragraph 31, sinabi mo na may mission was for the drug suspects to surrender so they could be rehabilitated. Nobody died during your stints in Albuera and Bacolod. Pero, nangyari ba yan? Yung mission mo na yan? Yes, Your Honors. Nangyari yan. Pero kanina, may mga pictures ako sa bahay. Sa bahay lang ng dating mayor, 6 na agad ang namatay. Your Honors, Mr. Chair, about sa illegal possession of firearms ang nangyari sa bahay ni Mayor, yung mga security nila na fully armed group, fully armed, din na-encounter namin came from the information sa nahuli din namin na nagsasabi na may mga security ang mayor na ganun yon sila karami. So, as Chief of Police of Albuera, pinuntahan kaagad namin yon, hindi sa drugs, Your Honor, kundi sa baril. So, ang operasyon na yon, hindi sa illegal drugs, kundi hindi sa lost firearms, Your Honors. Pero dun sa mga reports, kakambal yun ng illegal drugs. But anyway, Mr. Chair, ang huling tanong ko kay Colonel Espinido, dun sa paragraph 25, sinabi mo na sa huling salita mo dito, I was already morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order, which is to eliminate them. Pwede bang paliwanag mo sa amin? How did you implement Chief Bato's order? True to the search warrant, Your Honor, investigation, din confirmation, validation of the so-called proliferation of illegal drugs in that area. Then after we apprehended for more than 100 just to inform na mayroon talaga drugs, mayroon baril, at even Mayor Paruhinog nagsasabi na mag-surrender siya for 3 times, Your Honor, mag-surrender siya ng baril pero hindi natuloy. Kasi ang kausap ko at the time, magdating ako ang asawa, ang anak. True sa search warrant, Your Honor, na ginawa ng province, kasi yun na ang province ang head ng police station, we found out na may mga baril si Mayor Paruhinog. Simultaneously, na-implement natin yung search warrant. Kindly wrap up, Congressman Pascual. Yes, I have one last question, Mr. Chair. Ang tanong ko, paano mong in-implement yung order ni Chief Bato to eliminate them? Paano mong nasabi? Kasi morally convinced ka. Kapag morally convinced tayo, ibig sabihin, pati konsensya natin, kasama natin sa misyon o trabaho na yon. Paano mong nasabi na in-implement mo yung order ni General Bato? The result of the implementation of search warrant, Your Honor. Alright, the result
of the implementation. Yes, Your Honor. Kung sila ba ay nabuhay, sila ba ay nakakulong ngayon, do you think masasabi mo na sumunod ka sa order ni Chief Bato? Do you think masasabi mo na na-accomplish mo dahil morally convinced ka na doon sa iyong desisyon na yon? Yes, Your Honors, kagaya ng Albuera. Buhay man sila, lahat. Si Mayor at saka yung mga bodyguard niya, buhay man sila lahat. Accomplice din. Accomplish din. Yeah, sa akin, Your Honors. O sige. Mr. Chair, marami pa po ang katanungan mamaya kay Colonel Espinido. Doon na lang sa ating executive. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pascual.